Yes. The Voice. Shalom. The Life of Truth Church, located in Mapanao. Amen. Let's begin. Mishli Kabanata 6, verse 1. Anak ko, kung naglagay ka ng seguridad para sa iyong kaibigan, kung ipinagkatiwala mo ang iyong sarili sa pagiging katumbas equals kalahati ng isa pa. Mishli Kabanata 6, verse 2. Ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig, nahuli ng mga salita ng iyong sariling bibig. Mishli Kabanata 6, verse 3. Gawin mo ito ngayon, aking anak, at palayain ang iyong sarili, dahil inilagay mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng iyong kaibigan. Magpakumbaba at guluhin ang iyong kaibigan. Mishli 6, verse 4. Huwag ipatulog dan di iyong ilimata, walang pahihigay dan di iyong ilimata. Mishli 6, verse 5. Lumaya ka, tulad ng gasela mula sa bitag ng mga ngaso, tulad ng isang ibon mula sa pagkakahawak ng mga ngaso. Mishli 6, verse 6. Pumunta sa mga langgam, kayong mga tamad. Isaalang-alang ang mga paraan nito at maging matalino. Mishli 6, verse 7. Wala itong pinuno, tagapangasiwa o pinuno. Mishli 6, verse 8. Gayunpaman, nagbibigay ito ng pagkain sa tag-araw at tinitipon ito ng mga panustos sa panahon ng pag-aani. Mishli 6, verse 9. Lazy bones, hanggang kailan ka hihiga dyan sa kama? Kailan ka ba gigising sa iyong pagtulog? Mishli 6, verse 10. Higa lang ako dito saglit, magpahinga ka pa ng konti, i-fold mo lang ang kamay ko para matulog pa. Mishli 6, verse 11. At ang kahirapan ay dumarating sa iyo, ang kakapusan ay tumama sa iyo tulad ng isang sumasalakay na sundalo. Mishli 6, verse 12. Ang isang hamak, isang masamang tao, nabubuhay sa baluktot na pananalita. Mishli 6, verse 13. Kinurap-kurap ang kanyang mga mata, binabalasa ang kanyang mga paa, itinuturo gamit ang kanyang mga daliri. Mishli 6, verse 14 na. Taglay ang panlilinlang sa kanyang puso, lagi siyang nagbabalak ng kasamaan at naghahasik ng alitan. Mishli 6, verse 15. Kaya't ang kapahamakan ay biglang dumating sa kanya, sa hindi inaasahan, siya ay nasira ng hindi na naayos. Mishli 6, verse 16 na. May 6 na bagay na kinapupuotan ng Panginoon, 7 na kanyang kinasusuklaman. Mishli 6, verse 17. Isang mapagmataas na tingin. Isang sinungaling na dila. Kamay na nagbuhos ng inosenteng dugo. Mishli 6, verse 18. Isang pusong nagbabalangkas ng masasamang pakana, mga paa na matulin sa pagtakbo upang gumawa ng kasamaan. Mishli 6, verse 19. Isang bulaang saksi na nagsisinungaling sa bawat hininga, at siyang naghahasik ng alitan sa gitna ng magkakapatid. Mishli 6, verse 20. Anak ko, sundin mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong talikuran ang turo ng iyong ina. Mishli 6, verse 21. Itali mo sila palagi sa iyong puso, itali sa iyong leeg. Mishli 6, verse 22. Kapag lumakad ka, akayin ka nila. Pagkahiga mo, babantayan ka nila. At paggising mo, kakausapin ka nila. Mishli 6, verse 23. Sapagkat ang mitzvah ay isang lampara, ang Torah ay liwanag. At mga pagsaway na ang disiplina ay ang daan patungo sa buhay. Mishli 6, verse 24. Iniingatan ka nila mula sa isang masamang babae, mula sa mapangakit na dila ng isang maluwag na babae. Mishli 6, verse 25.
Huwag hayaan ang iyong puso na pagnasaan ang kanyang kagandahan o hayaan ang kanyang sulyap na mabihag ka. Mishli 6, verse 26. Ang halaga ng patutot ay isang tinapay, ngunit ang mangangalo niya ay naghahanap ng mahalagang buhay. Mishli 6, verse 27. Maaari bang magdala ng apoy ang isang tao sa loob ng kanyang kamiseta nang hindi nasusunog ang kanyang damit? Mishli 6, verse 28. Maaari bang lumakad ang isang tao sa mainit na baga nang hindi napapaso ang kanyang mga paa? Mishli 6, verse 29. Gayon din siya na nakikipagtalik sa kanyang kapitbahay na asawa, ang sinumang humipo sa kanya ay parurusahan. Mishli 6, verse 30. Ang magnanakaw ay hindi hinahamak kung siya ay nagnanakaw lamang upang mabusog ang kanyang gana kapag nagugutom. Mishli 6, verse 31. Ngunit maging siya, kung mahuli, ay dapat magbayad ng 7 ulit, maaaring kailanganin niyang isuko ang lahat ng kayamanan na pag-aari niya. Mishli 6, verse 32. Siya na nakangalo niya ay walang bait. Siya na gumagawa nito ay sinisira ang kanyang sarili. Mishli 6, verse 33. Wala siyang makukuha kundi mga hampas at paghamak, at hindi mapapawi ang kanyang kahihiyan. Mishli 6, verse 34. Sapagkat ang paninibugho ay nagtutulak sa isang tao sa galit. Hindi siya magpapakita ng awa kapag siya ay naghiganti. Mishli 6, verse 35. Hindi siya tatanggap ng kabayaran. Tatanggihan niya ang bawat suhol, gaano man kalaki.